Madayo nga adlaw Matinians, Marso 9, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat. Ug anya ang atong mga headlines. Rehabilitation sa alternate route padulong Tarragona nagapadayon. Proseso sa pagpanghatag og ayuda sa dakbayan gihan-ay. MMNR Caravan miarangkada na pag-usab. Sa police report, 4 ka minor de edad gi-rescue. Sa sports, Provincial Meet 2024 sa Mati, nagmalampuson. Ug sa atong year-end report, mga kalampusan sa CPDO ug peso alang sa tuig 2023. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Martinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37, Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nagapadayon ang rehabilitasyon sa alternate route gikan Barangay Mayo padulong Tagabakid lahos sa Bugakan padulong na sa Tarragona. Nalangay ang paghuman sa maong dalan gumikan sa nagapadayon nga pag-ulan-ulan dinhi sa Dakbayan. Si Jasmine Tia sa report. Padayon ang pag-rehabilitate ug pag-develop sa alternate route sa Barangay Tagabakid human sa nahitabong landslide sa Diosdado Macapagal National Highway sa may sitio Colilisi kaniadtong Pebrero 21 nahantud karon gisirado ug dili gihapon paagian sa publiko na nagabiyahe pa Mati Tarragona ug vice versa. Padayon sab ang pagtinabangay sa City of Mati LGU, Province of Davao Oriental ug Department of Public Works and Highways 11 sa pagrehabilitate sa maong alternate route tungod dili pa kini haom para sa hapsay na pagbiyahe tungod sa kasamtangang kalisod ug lapok sa dalan. Usasab sa mga problema na nasinati sa pagrehab sa alternate route mao ang pagpabag-o-bag-o na panahon, inubanan sa hinay hantod kusog na ulan na usa sa rason sa pagkalangay sa rehabilitation. Ang maong ruta dugay na sa bula na agihan isip public road. For now, unsa lang sa gyud no pasensya siguro exercise lang kita caution and then patience at the same time kay dili man gud dali na task since kanina dalan like I said earlier hasn't been really used for kaning public transportation kay usually ang mga nagaagi diri is katong mga small vehicles lang. So sa karon katulad magpasensya lang sa ta and then at the same time maging vigilant pud ta kay ongoing pa atong rehabilitation aning maong dalan. So for now siguro to be safe no kanang seamless ang siguro kung gusto gid niyo na convenient ang inyong biyahe you can pwede ta mo agi sa Mati Maragusan for the meantime or mismo dito sa Davao Surigao Coastal Road going to Tagum through Compostela Katiil. Matud pa sa DPWH 11 spokesperson Dean Ortiz, adunay plano na realignment para sa bagong dalan sa Colilisi Road. Maghimog bagong alignment sa maong dalan. So we intend to at least
divert i-divert na to ang dalan sa upper portion sa slope or dito sa mismong bukid na nagagiagihan atong karaan na dalan. So ongoing pa nga to ang negotiation sa mga affected na mga properties. And we appreciate the fact na ginatabangan ta sa local government o sa provincial government to negotiate with the property owners for us to gain access para for that matter maagihan na natog balik ang katong parte nga to sa Diosdado Macapagal Highway. Dungag sab ni Ortiz maong wala pay intervention sa landslide area sa May Kulilisi tungod sa rekomendasyon sa ilang mga geologists sa hulga sa pagbalik sa landslide ug tungod sa prioridad nila ang kaluwasan sa mga tao ilabi na sa mga nagabiyahe. Samtang aduna sab proposal ang DPWH na magtukod og coastal road sa Tagabakid padulong Tarragona apan kinahanglan kini og dakong budget ug susihon pa ang maong area para sa feasibility study. Sa pagkakaron, prioridad sa DPWH 11 ang pagrehabilitate sa alternate route, isip unang solusyon sa pagkasirado sa Diosdado Macapagal National Road sa May Kulilisi. Sa laing bahin, ubay-ubay sab ang reklamo sa mga motorista ug uban pang nagabiyahe gamit ang alternate route tungod sa kalisod ug kalapok sa dalan. Apan nangayo og dispensa ang DPWH 11 tungod dili sab pwede dalion ang pagrehabilitate aron dili makompromiso ang kaluwasan sa tao. Ang buhaton is to restore accessibility lang sa dito na portion nga to para makatabok lang ang mga tao. And then katong mga kaning mga motorsiklo lang sa for the meantime, and then siguro give us a few days, and then we can already restore that. Ang importante is ang mga tao makatabok-tabok na. Kaya actually 200 meters lang itong affected na portion. But for our katong mga nagadrive og mga four-wheel vehicles to and from Tarragona used to be, so karon we highly advise na dito sa tamoagi sa katong alternate route na gisuggest nato from Tagabakid to Bogacan, although do na gyud inconvenience kamay pero at least makaagi-agi na ta. And then kung gusto ninyo na dili mo ma-hassle because of that, and then you can go southward towards Tagum, and then mutuyok taog Compostela, Katiil. So ato lang sa gidning antuson for the meantime while gina-restore nato tong while atong gina-rehab tong katong ginabuhat nato na alternate route karon, and then while we are still planning on the new alignment na nakita nato dito sa Kulilisi. Samtang gisiguro sab sa DPWH 11 ug City of Mati LGU na adunay mga naka-standby na mga ekipo ug mga personahin na andam mo responde sa mga critical areas ug adunay hulga sa landslide. Nagsabot humingi sila ng tabang sa atin, kanila ang ekwipo, naghatag tayo gamay na fuel, counterparting. Ug yung sinasabi pa nating kumbro sa atin ginakuha para yung mawala ang lapok. Okay. And then, ako na rin na nag-sponsor ng street lights. Okay. Doon yan ibuta. Slide. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Gihanay sa City of Mati, LGU ang proseso sa pagpanghatag sa ayudang assistance to individuals in crisis kon AIC sulod sa dakbayan sa Mati. Kini human sa kontrobersiya nga ginagamit sa mga politiko ang maong ayuda aron sa laing tumong. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Usa ka laka nga gitumong sa paghatag og mas komprehensibo nga suporta sa mga residente nga nagatubang sa lain-laing mga krisis, ang City of Mati LGU nagpahibalo sa pagpatuman sa programang Assistance to Individuals in Crisis sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ubos sa Executive Order No. 34 Series of 2024 nga gi-issue ni City Mayor Michelle Rabat, gipaila aron mapahapsay ang proseso sa pag-avail ug hinabang ug masiguro nga ang mga nanginahanglan makadawat og tukma sa panahon nga suporta. Highlight sa maong EO ang pag-establisar sa klaro nga guidelines mahitungod sa rate sa hinabang ug frequency sa availment. Ang mga hinabang naglangkob sa mga panginahanglan lakip ang mga musunod. Dugang pa,
Ang mga benepisyaryo o autorisado nga mga representante kinahanglan og kopya sa ilang valid ID o alternatibong mga dokumento para sa pag-ila. Ang mga exception magamit sa mga individual sama sa mga bata nga wala naka-enroll sa mga eskwelahan, indigenous people ug biktima sa mga kalamidad nga walay valid ID. Sa maong mga kaso, madawat ang barangay certification o justification gikan sa City Social Welfare and Development kon CSWD officer bahin sa pagkawala sa valid ID. Lain pa, ang proseso sa pag-avail sa tabang naglakip sa screening, interview ug assessment. Ang mga kliyente gikinahanglan nga moagi niini nga mga lakang pagsiguro nga ang tabang mahatag sa tinuod nga nanginahanglan. Ang hinabang mahimong ihatag pinaagi sa outright cash o pinaagi sa guarantee letter depende sa kantidad o pagkadinalian sa panginahanglan. Gibutyag sab sa EO ang pagdumala sa mga nagbalik-balik nga mga kliyente nga nagtumong sa pagpugong sa mga individual sa pag-angkon ug tabang sa daghang mga higayon sulod lamang sa mubo nga panahon. Usa ka sentralisadong database ang itukod aron masubay ang maong mga kaso. Alang sa dugang impormasyon sa AIX program ug sa pagpatuman niini giawhag ang mga residente sa pagbisita sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office. Kini si Jilbes Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Nagpadayon ang pag-arangkada sa Maternal Mental and Nutrition Recovery Caravan sa City of Mati, LGU karong tuig 2024, diin gipahigayon sa Barangay Don Enrique Lopez ang pinakaunang hugna alang karong tuiga. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Nagmalampuson ang ipahigayong Maternal Mental Nutrition Recovery Caravan sa Barangay Don Enrique Lopez, Dakbayan sa Mati ni adtong miaging Huwebes, Pebrero 29, 2024. Kung diin misalmo sa paghatag og serbisyo publiko ang managlaing ahensya sa gobyerno. Ingon man ang mga NGO ngadto sa katawhan sa nasampit na barangay. Sa pagpangulo ni Mayor Michelle N. Rabat, misalmot ang mga ahensya sama sa SSS, NBI, CPDO, CHO, Lingap, PESO, o ang NGO na Greencom sa giingong One-Stop Services Caravan, kung hain kapin 40 ka mga displaced families na nabiktima sa kusog ng pagbaha ang gitagaan og pagtagad sa MMNR Caravan sa miaging semana. Aduna usab 19 ka identified undernourished children ang gitagaan og serbisyo medikal sa mga personahe sa lokal na panggamhanan sa Dakbayan sa Mati. Kung diin gipailawom sila sulod sa 120 days feeding program. Inubanan pa sila sa lain pang 700 ka mga individual na mitambong sa caravan. Anaan na sa 28 sa sumatotal na 35 ka mga barangay health station sa Dakbayan sa Mati ang hatodan og serbisyo publiko sukat sa pagsugod sa MMNR Caravan kaniadtong tuig 2022. Kung diin kapin 1,000 ka mga undernourished na bata na ang natabangan sa giingong one-stop service caravan. Padayon ang pagpalambo sa inisyatibo. Sa tuig 2024, gigahinan sa Mayor's Office og 2 milyones ka pesos ang MMNR Caravan kung diin gitagaan og pagtagad ang pagpalawig ug pagsustenar sa MMNR Caravan ubos sa pagdumala ni Mayor Michelle N. Rabat. Kini si Albert Louis Villar Jr. alang sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, kapin 2 milyones peso sa gituuhang shabu na recover sa baybayon sa Lawigan. Sa Sports Provincial Meet 2024 sa Mati, nagmalampuson. Ug sa atong year-end report, mga kalampusan sa CPDO ug PESO alang sa tuig 2023. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, aniya na usab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Mikatag sa social media ang panghitabong kawat sulod sa usa ka walay business permit nga resort sa Barangay Bobon sa miaging semana. Luyo sa pagkadakop sa sospek, ang mga biktimang turista nga gikan sa Cotabato City wala na mipasaka og kaso batok sa dinakpan. Ingon man ang management sa maong resort. Apan usa sa mga biktima mipadayag sa iyang pagkadismaya pinaagi sa pagpost sa social media nga dili na kuno sila mobalik dinhi tungod sa ilang kasinatian.
Busa, alang sa atong pangutana karong semana ha, sa imong opinyon, unsa ang epekto sa panghitabo sa kinatibuk-ang imahe o reputasyon sa atong syudad? Ug alang kanimo, unsang tambag ang imong ikahatag sa mga turista nga padayong ga-patronize sa mga resorts nga walay business permits? Tara, uban ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. To ang turismo mangyud ang usa sa kanang source of income sa syudad sa Mati. So makaingon yung dako kay nig apekto sa turismo ug sa ekonomiya sa Mati. Ug kanang dili po nato malikayano nga dunay kanang mga malit na mga posting or false information nga makita nato sa social media. So kani pa lang daan daghan jud kanang mutuog dayon kung unsa ang mga na-post sa social media. So dapat kita pod as netizens ug mga lumulupyo sa Mati advocate nato kung unsa gyud tama ug kanang i-check gyud nato ang mga tama nga impormasyon ug kadtong sa mga nagapadayon og kanang patronize sa mga business establishments nga walay mga permits, dapat gyud naman tay website sa atong lokal nga panggamhanan nga naa didto kung kinsa ang mga business establishment nga naay mga permits. So i-check nato to ug tan-awa pod ang mga reviews, mga recommendation ani naman nila kung ug di man gyud nato malikan nga naman gyud mga business no na wa gyud permit nga gusto gyud sa tao, so nalang gyud na sa ilahang race. So dapat mag-amping ta ug unta i-check nato permi ang unsay tama nga impormasyon. Sa karon man gyud dili lang kay sa ingon sa Mati ang naikawat pati na din sa mga laing barangay para sa may mga suok bitaw same sa mga sa Danau. Ang akong concern lang po opinion nga unta nga ang bali ang barangay tanod sa kada barangay unta nga ang ilang duty taman sa kuan 6 to kung mahimo kuan 12 AM ana lang sa police officer nga dapat dili pud sila nga mohunong nga kanang mupawlay na to sila kanang rasa alas 10 dapat continue gyapon sila hangtod sa makadlaw hindi mga ana 2 PM or 3 AM. Wala na ako ka-advise para pod ang kanang mga bisita na to nga maganhi diri na sila singon na mahadlok kay kuan man makabantay man sila nga nag-serving ang mga pulis or barangay tanod. Siguro i-pwede lang sa ingon na kuan na gigikuan ako ang lain nga ay mga negosyo nga na business kanang walay business permit. Siguro dili na siguro sila magadto para panilang safety ba. Awas nindot magitong na mga business permit kay aron dili pud singon na kanang mahadlok ito sila mo ana ng lugar para lang pud sa ilahang kuan safety pud. Ay mo kana nakaapig sa mga tao kay siyempre gikawatan di ba? So ang ubang tao mo na kanang naapik ang ubang tao kay basin mahadlok sila kay siyempre basin makawatan di ba? Kanang matangbag lang ako sa kanang mga taon nga mga sa lugar nga walay business permit kanang kailangan jud adtuan dapat mag-communicate sila og unsay kailangan para nigabot didto diretso na dili na ingon na kanang kini na pay kuhaon kanang ana. Dapat na sila panghipuson pagdakpo na sa mga pulis mo na dapat trabaho sa mga pulis. Kay mo man na ilang trabaho mandako pa na sa mga dautan mga taon mo na para malimpyo ang atong Mati para way samok ba. Para sa ko ma'am kanang dili gyud na siya makaayo sa atong syudad sa Mati. Dako kay nang makadaot gyud na siya. Kuan gyud sila kini mag-amping gyud sila ang kaugalingon. Aron nga ang mga dautan ng mga tao kanang silbi magbantay ba sila ang kaugalingon nga pati nang naay mga taong budo sa ilaha dili gyud sila ingon nga salig kaayo. Ubos sa ato ang kuan turismo kay mahadlok naman sila sa kuan sa syudad magbantay dili sila magbataka og sulod kay kung naay mahitabo sa ilaha kung naay mga kawat-kawat dili din nila ma-report dayon diretso sa kuan kay dili sila matabangan dayon diretso ba kay wala may business permit ang kuan Tungod sa kalisod nabuhat na sa mga tao karon. Niya kana sila wa po naguna-una nga labag po na siya sa gobyerno ang pangilabot nga dili la kadaot na kung kuan lang dira dili lang sila mo kuan dito walay mga permit dapat dito sila mo adto sa mga permit. Ang epekto ani kay ang kanang lain gani nga lugar nga mga hani dinhi ko inaana ang kuan maistorya ra ba jud sa gawas na mauna ang kanang mga kalihukan gani diriya instead na ang Mati madayaway nga di maganahay nga di tapos napaisto yung mga manatimati na bangon nya
kanang lain ang istorya sa gawas pag-abot ana nga issue. So mangutan na kung di po na to makuano kung syempre resort good na nag-expect ko ang mga tao kung naaba na sila yung mga kuan kanang mga permit may nakabalupod sila no nga wa mo siguro sila kabalo basta kay nag-open na sila. Ang ilaha lang din na magbantay na lang gid siguro or unsa ba di ba dili magpasaya-saya kanang magbantay lang yun siya kanunay. Ang reputasyon yun daan sa Mati, kung in case man moabot ang panahon nga mabulabog na yun ng mga kawat-kawat diya sa part sa Dahican, kay lugar man yun na ako na diya, gyapon. Dapat yun isitil yun na sa gobyerno, kaya sa mga barangay officials diya, bantayan ang tanan nga musulod diya, mugawas, pareha sa anaron, bagay mga tourist diya nga musulod, mga adlok yun na sila. Ang ngayon gyud ana mo sitil ana kailangan basta mga beach nga walay permit kailangan isira gyud na para much better man gud nang naay permit kay para dili mahadlok og sulod diya kay nakakuan man na siya kumbang pa naka-license man na dira sa gobyerno di siyempre karon kung walay permit walay insurance ang mga tourist na mo na diya pura na kunya ang tag-iyasad mas maayo na masiradan ko ay kwarta ra ilang toyo. Wala sila nagpa-permit sa ilang mga business mo na. Ug mo ka na ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana din lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbes Jean Patalingog. Amping! Upat ka minor de edad nga mga suspetsado sa kasong pagpangawat ang narescue sa kapulisan. Samtang gituuhang shabu balor 2.7 million pesos ang narecover sa Barangay Lawigan. Ug suspetsadong kawatan sulod sa usa ka resort, dakpan. Apan wa na kasuhi sa mga biktima. Si Nash Tiguelo sa report. Narescue sa kapulisan ang upat ka minor de edad nga nahilambigit sa kasong pagpangawat ug panglungkab sa usa ka residential area didto sa Barangay Dahican kaniadtong Pebrero 29. Nakuha sa mga batanon ang unom ka refrigerator compressors, usa ka aircon compressor ug usa ka pump assembly sa aircon. Sa pagkakaron, girefer na sa WCPD sa Mati Police Station ang naisgutang mga minor de edad ngadto sa CSWDO ug Barangay Dahican alang sa tukmang pagdumala og posibleng interbensyon kalabot sa nasangpit nga insidente. Samtang naghatag usab og pahalipay si Kapitan Eric Rabat kauban si Kagawad Nicole Mascardo ngadto sa miyembro sa SWAT Police nga mirescue sa mga minor de edad. Subay sa datos sa kapulisan, 5 na ka minor de edad ang narescue sa kapulisan sa kasong pagpangawat ug panglungkab karong tuiga. Samtang kapin kung kulang 400 ka gramo sa gituuhang shabu ang gisurrender sa usa ka concerned citizen kaniadtong Marso 3 sa gabi. Ang shabu giputos pa kini og plastic cellophane ug nakit-an duol sa baybayon sa Barangay Lawigan. Gitawag dayon sa concerned citizen ang atensyon sa mga barangay opisyal sa Barangay Lawigan ug mga personahe sa Mati City Police Station. Samtang diya dayon mipaingon sa mismong insidente ang mga personahe sa Mati City Police Station, tourist police, intelligence officer ug duty investigators ubos sa pagdumala ni Police Major Al Anthony Gumban. Ug na-recover sa kapulisan ang usa ka kahon nga adunay sulod nga plastic cellophane, diin ang sulod niini puti nga kristal nga gituuhang shabu nga adunay kabug-atong kapin kung kulang 400 ka gramo. Ang suspetsadong shabu nagkantidad og 2,720,000 pesos base sa standard drug price kun SDP sa kapulisan. Ang na-recover nga butang gimarkahan og giimbentaryo sa lugar kauban ang presensya sa barangay opisyal sa Barangay Lawigan. Ang gidudaang shabu temporaryo nga gikustudiya sa Mati CPS o giturnover sa Regional Forensic Unit kun RFU 11 alang sa eksaminasyon sa laboratorio. Nagpadayag usab og dakong pasalamat ang Mati City Police Station sa aktibong partisipasyon ug suporta sa komunidad sa anti-illegal drugs and anti-criminality campaign ngadto sa kalinaw ug kahapsay sa syudad sa Mati. Samtang kadlawon sa Marso 3, usa ka kawatan ang misulod sa Kanami Yani Resort sa Sitio Bangunay, Baybubun, diin nagpahulay ang grupo sa mga turistang gikan sa Cotabato City. Base sa report sa kapulisan, gikawatan ang mga biktima sa ilang mga cellphone ug cash nga 30,000 pesos.
Na-report ang insidente ngadto sa kapulisan alas 8 sa kabuntagon nga dali usab nga nag-imbestiga. Dakpan ang usa ka Julius King Pineda nga nakitang nagkuha sa iyang motor nga iyang nabilin duol sa resort nga gikawatan sa miaging gabi. Si Pineda, residente sa Barangay Tamisan, apan walay na recover nga ebidensya sa dinakpan. Wala na usab magpadayon sa pag-file og kaso ang mga biktima batok sa suspetsado. Tungod niini, napugos ang kapulisan na i-release na lamang si Pineda. Ang sinasabi natin, in any developing place, natural yan na meron. Hindi ko sinasabing pinapabayaan natin. Nadakpan man yung kawatan. Siguro malikot lang talaga ang kamot. Pero nangyayari yan pati sa mga kapatid ko na merong sariling business na resort. Pinakawatan po. Okay. So nadakpan naman, mayor? may mga nadakop na. Yung iba batanon. The law is hindi ka pwede magpakulong ng bata. Yung mga underage. Underage. Below 18. Pero itong isa na nanakawan na resort, Yes. na nagyaw-yaw yung si Kampatuan, Oo. na dakpan yung tao, kaso wala na yung complainant. Kalakaw naman. Tapos, dapat, if ever, yung resort owner na lang, hindi man resort yun, residence yun eh. Kasi hindi siya wala siyang business permit. Oo. So, nasakpan tuloy, no? Ginagamit mo yung inyong residence parang negosyo. So, kailangan responsibility na ng owner na siya na ngayon ang mag-file ng case. Kailangan file ng kaso kasi hindi makalihok ang pulis. Mahulog po na illegal detention, luoy po ang pulis. Pwede silang beltahan yan. Ang maong suspitsado nadakpan usab og tanggong sa presohan tungod sa paglapas RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ug RA 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Human sa pagpahigayon sa City Meet sa miaging semana, misulod gilayon ang Provincial Meet nga gipahigayon dinhi sa Dakbayan sa Mati. Si Peter John Buencamino sa report. Kabahin sa matatag program sa Department of Education ang pagpalambo sa grassroots development program sa matag rehiyon sa nasod. Tungod niini malampuson nga gipahigayon sa DepEd Davao Oriental ng Provincial Meet 2024 nga gipahigayon sa Davao Oriental State University Oval niadtong Marso 2 hangtod 6, 2024. Ang Provincial Meet 2024 gisalmutan sa mga pampubliko o pribadong tulunghaan sa elementarya o sekundarya sulod sa napulo ka mga munisipyo sa probinsya sa Davao Oriental nga gilangkuban sa 17 ka mga school district nga sakop sa DepEd Davao Oriental. Gibahin sa 5 ka unit sa ulibuan ka mga atleta sa probinsya nga mao ang mga musunod. Unit 1, Katiil Buston. Unit 2, Baganga Caraga. Unit 3, Manay Tarragona. Unit 4, Governor Generoso San Isidro. Unit 5, Lupon Banay-Banay. Sa mensahe ni Governor Nino Sotero L.Uy Jr., dakuang yang kalipay nga makita ang mga student athletes di usa kini ka mamatuod nga ubay-ubay sab ang kabataan nga adunay potential sa sports nga mamahimong magdala sa garbo sa Davao Oriental sa mainstream sports events. Ang Provincial Meet 2024 ang mamahimong qualifying game sa Regional Meet Kundabra Meet 2024 nga ipahigayong karong bulan sa Abril dito sa Dakbayan sa Davao. Kini si Peter John Buencamino para sa Ang Mati karon. Populasyon ug kalambuan sa katawhan ug oportunidad sa pagpanarbaho. Mao kini ang prioridad sa mga buhatan sa City Population and Development ug Public Employment Service Office sa tuig 2023. Kung unsa ang mga kalampusan sa maong opisina, aniya ang report. Ang Office of the City Population and Development kon OCPD ang buhatan nga responsable sa pagpatuman sa mga programa nga may kalabutan sa pagdumala sa populasyon, pagpanalipod sa katilingban ug pagpauswag sa kinatibuk ang kaayuhan sa komunidad. Sa tuig 2023, aktibong nakiglambigit ang OCPD ngadto sa komunidad pinaagi sa nagkalain-laing seminar ug orientation sa natad sa reproductive health, family planning ug child and adolescent health.
Pipila ni ini nga mga seminar gilang kuban sa pre-marriage orientation and counseling. Diin gatusan ka mga magtiayon ang regular nga mitambong sa binulan nga mga meeting, kasala ng barangay sessions ug adolescent health development youth capacity building, diin nahimong benepisyaryo ang mga tinun-an sa Dawan National High School. Ubos sa Social Protection Program for Adolescent Mothers and Their Children, managlahing mga kalihukan sab ang nagmalampuson sama sa lunching program sa life planning ug mga pagbansay sa panginabuhian. Nahimo sab dakong prioridad ang paghisgod sa importansya sa nutrisyon, kadaot nga dala sa pagpanigarilyo ug pagpataas sa kahibalo sa kapintasan batok sa kababayen-an ug kabataan. Sa laing bahin, ang Public Employment Service Office CONPESO ang buhatan nga gitahasan alang sa natad sa pagpanarbaho, ingon man job matching, career coaching ug labor market information dissemination aron kasuportahan ang mga trabahante ug nangitag trabaho sa dakbayan sa Mati sulod sa tuig 2023. Ubos sa core function sa peso, malampuson nga nakatabang ang buhatan sa 10,856 ka mga individual nga nangita og mga bakanting trabaho, 4,983 referral sa mga aplikante sa trabaho ug 4,658 job applicants placement. Mukabat usab sa 11,722 ang mga nahimong benepisyaryo sa Career and Employment Coaching nga gilangkuban sa mga seminar sama sa Career Guidance and Employment Coaching, Pre-Employment Seminar for Local Employment ug Anti-Illegal Recruitment Activity Campaign and Trafficking in Person. Ubay-ubay sab nga mga proyekto, programa ug kalihukan ang gipatuman sa peso aron kahatagan ang katawhan ug mga oportunidad sa pagpanarbaho ug pagpalambo sa kahanas. Kini naglakip sa mga job fair, special and local recruitment activities, enterprise development training, ug skills training program sama sa liniment oil making, beads ug indigenous handicraft making, ug dishwashing soap production. Dakong tabang sab ang nadawat sa mga tinun-an ubos sa special program for the employment of students ug government internship program, mga suporta alang sa rural workers associations, turnover sa mga livelihood starter kits, implementasyon sa OFW reintegration program ug mga feeding program. Ang mga buhatan sa OCPD ug PESO aktibong nakatampo sa mga kaayuhan sa komunidad, pinaagi sa mga inisyatibo nga nagpasiugda sa edukasyon sa panglawas ug mga oportunidad sa pagpanarbaho nga nagpakita lamang sa pasalig sa lokal nga panggamhanan alang sa malungtarong kalambuan. Anya ang atong dengue updates ug orden de ejecutibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Lacpil-Rabat karong simanaha. Ugmao ka na ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Delgis. Uban kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magbapos ganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.